Let's get the latest on the House Good Government hearing from Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, okay, ano na nangyari so far, particularly nung nagsalita na ang Vice President Sara Duterte, at nandyan pa ba siya sa hearing? Yes, Lord and Denise, nandito si Vice President Sara Duterte at kanina nga lang, isa sa mga una niyang nabanggit nung pagkatapos niyang mag-oath dito sa hearing ay yung pagdepensa niya para sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez na gusto na nga mag-resign dahil sa trauma na naranasan mula doon sa unang araw ng hearing na nandoon siya hanggang sa sumunod na pagkakataon na ilipat na siya ng kanyang detention from the Batasan Pambansa Complex to the Women's Correctional Facility. Bukod nga lang dito, hindi pa tayo ulit nakakarinig ng ibang panayam mula kay Sara Duterte kasi ang pinakakinakausap din ngayon ay itong si former Deputy Special Disbursement Officer Edward Fajarda tungkol dun sa ilang mga detalye o dokumento na may kinalaman sa mga inirelease na pera related sa confidential funds. Medyo nagkaroon din dito ng pagtatanong sa kung sino-sino pa ang may alam o ang nakikipag-usap kasama dito nga kay Fajarda sa tungkol sa CF. At ang mga nabanggit niya, siya raw, si Vice President Sara Duterte at saka isang security officer ang nagkakausap tungkol dito. Pero napangalanan din ito na si Colonel Dennis Nolasco na kasama raw sa mga responsable sa pamamahagi ng CF sa mga opisina na may kinalaman dito. Pero dito rin na sinasabi ng Housecom na baka raw ipatawag yung presensya ni Colonel Dennis Nolasco para malaman kung tunay nga bang kasama siya sa may kinalaman o may alam tungkol sa confidential funds. Ina-expect din natin na maya-maya lamang sa ibang bahagi pa ng interpellations, meron pa tayong maririnig naman mula mismo kay Vice President Sara Duterte na hindi lang nandoon para kay Atty. Lopez na wala ngayon kasi nananatili pa rin siyang confined. At meron nga raw na na-diagnose siya na may acute stress disorder. Pero wala nga lang ding malinaw na sinasabi sa certificate na iyon kung physically unfit ba or fit para sa ganitong aktibidad itong si Lopez. Kaya nandito rin humaharap si Sara Duterte kasama ng 4 pa na opisyal mula sa kanyang opisina. Balik sa inyo. O yung 4 na opisyal, ito ba yung mga empleyado na nagpadala supposedly ng surrender feelers? Ito yung 4 na na-cite in contempt dahil hindi rin sila humaharap doon sa mga hearings na. Kasi ngayon pang 7 hearing na to ng House Committee. So sinasabi pa nga kung humarap itong 4 na to since day 1, nagpresenta na sila at sumagot daw sa mga tanong, hindi raw aabot sa ganito katagal itong mga hearing. So itong 4 na to, si Assistant Chief of Staff Atty. Lemuel Ortonio, ito nga si dating Deputy Secretary Asancia and sila Fajarda, OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Edward Fajarda mula sa DepEd. So silang 4 yung nandito at ito nga inaasahan natin na mamaya pa lang may maririnig din tayong panayam mula sa kanila. Napansin mo ba, Merrimon, kung may pagbabago sa demeanor ng Vice President ngayong naglabas, well, I'm sure, ewan ko nakaabot sa kanya, pero kahapon sinabi ng Malacanang that they will be taking this threat seriously, no? Pero may nakita ka bang medyo iba sa demeanor ng Vice Presidente ngayon kumpara sa mga dati niyang very defiant na pagharap? One note na mapapansin natin ay humarap na itong si Sara Duterte ngayon sa hearing na ito sa House Committee kasi nung by September parang nagiging lenient na siya na humarap sa mga hearing. So ngayon, one strong note is tuloy pa rin yung pagiging malakas ng pagpepresenta ni Sara Duterte sa Kamara. At the same time, pagkatapos kasi mag-oath ni Duterte, medyo nagkaroon ng kaunting alitan or initan sa pagitan niya at ng House Committee dahil nga hindi para interpellation pero may mga binabanggit na si Duterte na may kinalaman daw sa ibang parte pa o ibang bahagi ng interpellation. Kaya nasuspend ng panandalian yung hearing dahil doon. During the time na suspended yung hearing, lumapit itong si Vice President Sara Duterte doon sa harapan sa Housecom sa mga opisyales. At medyo hindi na nga lang natin naririnig pero assuming na dahil doon sa napag-usapan earlier na pag-initan, mukhang nagkaroon ng confrontation sa pagitan ng Vice Presidente at saka ng Housecom patungkol dito kay Atty. Lopez, yung tungkol sa gusto daw na mag-retire at yung sinasabing yung proceedings tsaka yung na ina-expect sa pagpapatuloy daw ng hearings na ito. Pero natatapos din naman agad, pinagpatuloy din naman ang hearing, pero ngayon wala pa tayo ulit naririnig mula sa Vice Presidente. Lord. O kasi kanina, bago kami nag-monitor nitong press conference sa Malacanang, ng Presidential Communications Office, ang naabutan lang namin nagsasalita kanina ay tinatanong ni Congressman Romeo Acop itong taga-Bureau of Treasury. Pero after that ba, may mga kumbaga, pinakawalan o medyo noteworthy na mga findings sa pagtatanong?
So far kasi kanina kinaklarify pa muna pagdating sa ano ba ibig sabihin ng confidential funds, ano ba yung sinasabi ng mga pondo. And kumbaga dinedefine muna by definition, by the books, by the law, kung ano nga ba ibig sabihin ng mga ito. Tapos nung nakausap na ngayon itong si Fajarda, doon na nga inaalam kung meron kasi ditong pinag-usapan na 37.5 million na pera around the second and the third quarter daw last 2022 or 2023. And dito nila inaalam na kung may alam ba daw talaga si Fajarda tungkol doon sa disbursement na ni-request muna bago lumabas yung pera. Kaya may nabanggit ngayon dito na siya lang, si Vice President Sara Duterte. Tapos itong security officer na napangalanan si Colonel Dennis Nolasco, yung may kinalaman dito. Pero for Vice President Sara Duterte, wala pa tayong naririnig during that time. So tuloy-tuloy pa rin ang usapin kasama si Fajarda. And until ngayon, sa huli natin nakita sa pagmomonitor, kay Fajarda pa rin ang nakabigay ang atensyon ng panel. Yun. Alam mo, Denise, sana palapit tayo sa sagot sa misteryo. Oo nga Kung sino talaga si Mary Grace Piatos. Okay. Isa pa yan, Lord and Denise. Yes. Yun din yung inaabangan natin. Kasi itong si Mary Grace Piatos, bukod dun sa kumbaga nagiging spectacular, sumisikat na itong si Mary Grace Piatos online eh. So inaabangan din natin mamaya kasi iniisa-isa ngayon yung mga resibo pagdating sa disbursements, sa mga cash allotments, at yung mga acknowledgement receipts. At yung isa sa mga pumirma nga rito, itong si Mary Grace Piatos. So questionable kung sino ba talaga yung identity na ito. Dahil nga, even ngayon, marami na rin na naghahanap kung sino ba talaga itong individual na to. Kung totoong tao ba talaga o pinangalanan lang randomly mula sa kape at saka chichirya. Mary Mon, may habol lang ako, naalala ko lang bigla, no? Kasi kanina, they were about to talk to VP Sara naman, but then, nag-suspension, pero before kasi noon, VP Sara said something along the lines of, nobody is on our side, tapos tsaka biglang sinuspend. Ano ba, what she's trying to get at that point? Yun yung sinasabi natin, Denise, kanina na parang according doon sa panel, parang napapangunahan daw yung interpellation. Wala pa rin kasi sa interpellation na part ng hearing. Pero kasi nung pagkatapos, kumbaga nagbigay lang muna ng ilang mga statement itong si Sara Duterte, tapos napangunahan niya na raw yung procedures ng interpellation. So nasabi niya parang the system was working against them. Kaya parang naiisip nila nako-corner sila dito. Etong si Attorney Lopez, detained na raw. So parang questionable na raw lahat ng ginagawa. Hindi lang para sa kanyang chief of staff na si Lopez, kundi para rin dito sa 4 na cited in contempt na ngayon naman daw ay humaharap dito sa House home. Oo. Kanina kasi, no, napigilan mukhang magsasalpukan na naman si Congressman Marcoleta at si ano pangalan ng isang nakabanggaan na rin dati. Ngayon, yung nasa dulo na ng dila ay pangalan ng kongresista na to sa party list. Pero mukhang itong si Congressman Marcoleta ay, sabihin natin na, sorry? Yung nasa panig ba siya, of course, magiging mukhang isa siya sa magde-defend. But malakas-lakas na defender ito. Oo. So, aabangan natin ano nangyayari ngayon. Ito bang live na papanood? Hindi live to napapanood natin na video, ano? Suspended na yun. Pa ang hearing. Suspended. Okay, siguro nire-review nila yung yung mga footage ng Malacanang press. Anyway, okay, may tanong ka ba, Denise? Okay, maraming salamat, Mary Mon Reyes, ha? Ang ating tao dyan, ang ating correspondent dyan po sa House of Representatives.